At sa pagpapatuloy ng ating recap, ilang linggo ang lumipas, nagsimulang mag-crave si Rio ng pagkaing dagat kaya't pumunta siya sa tabing dagat, pero nagulat siya nang makita ang isang barkong wasak, agad siyang lumapit at nakita ang isang lalaki malapit sa barko, pero nang suriin niya ito ng mabuti ay napagtanto niyang patay na ito, biglang may narinig siyang umuungol na lalaki at naliwanagan ang mukha niya, at ito ang kauna-unahang tao na nakita niya mula nang mapunta siya sa mundong ito. Ang lalaki na ang pangalan ay Abel, ay nagkaroon ng mga alaala ng isang dambuhalang octopus na umatake sa kanilang barko habang may bagyo, dahilan para mahulog siya sa dagat, pero pagdilat niya ng mata at nasa loob na siya ng bahay ni Rio. Doon niya naisip na ligtas pala siyang nakaligtas sa kung ano man ang nangyari, agad siyang lumabas ng bahay para hanapin ang iba pang kasamahan, pero mas lalo siyang nalito dahil wala siyang alam kung nasaan siya, at bigla siyang nilapitan ni Rio mula sa likuran. Nagulat si Abel dahil kahit bihasa siya sa pakikipaglaban na hindi niya naramdaman ang paglapit ni Rio, napansin din niya ang kakaibang pananamit ni Rio pero pinili niyang huwag muna itong banggitin. Nagpakilala si Abel at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya at sumagot si Rio na siya lang ang natagpuan niyang buhay at patay na ang iba noong dumating siya. Sinabi ni Abel na huwag na niyang alalahanin ang mga iyon dahil mga smuggler lang naman sila, pero bago pa siya makapagpaliwanag at kumalam ang tiyan niya sa gutom, sinabi ni Rio na ituloy na lang nila ang usapan habang kumakain kaya't inaya niya ito pabalik sa loob ng bahay. Habang kumakain ay hindi na nakatiis si Abel at tinanong na rin si Rio tungkol sa kanyang pananamit. Sinabi ni Rio na wala na siyang ibang damit at wala rin siyang tela para makagawa ng bago. Kaya't sabi ni Abel ay bumili na lang siya ng damit. Agad siyang tumigil sa pag-uusap tungkol sa damit at naisip na baka mahirap lang talaga si Rio para makabili ng bago. Pero pinawi ni Rio ang kanyang sinabi at ipinaliwanag na wala namang ibang tao na nakatira sa lugar na iyon kundi siya lang. Nagtanong si Abel kung nangangaso ba si Rio para sa pagkain at tumatango ito bilang sagot at sunod. Tinanong niya kung ginagamit ba niya ang kutsilyo para doon. Pero ipinakita ni Rio ang kanyang water magic at iginiit na kadalasan ay gamit niya ang mahika sa pangangaso. Namangha si Abel dahil kalahati lang ng mga tao sa mundo ang may kakayahang gumamit ng mahika at kabilang siya sa kalahating hindi marunong. Nagtaka si Rio dahil ayon sa anghel, 20 lang ng tao ang may kakayahang gumamit ng mahika, at sa kabila nito, hiniling ni Abel na dalhin siya ni Rio sa baybayin dahil may kailangan siyang tiyakin. Habang naglalakad sila ay sinabi ni Abel na siya ang mauuna kung sakaling may panganib na harapin. Sagot ni Rio ay hindi naman kailangan iyon, pero nagpumilit si Abel dahil ayaw niyang palaging siya ang iniligtas. Pinayagan siya ni Rio kaya't nagpatuloy sila at nagtagal ay nakarating sa sira-sirang barko kung saan nawala na ang lahat ng bangkay. Naisip ni na baka kinain na iyon ng mga halimaw o inaanod ng dagat at nagpasalamat siya kay Rio sa pagliligtas sa kanya dahil kung hindi baka siya rin ang kasama sa mga nawala at sinabi ni Abel na hindi niya nahanap ang hinahanap niya at sa ngayon ay gusto niyang makita ang mga kaibigan niya. Pero dahil sa bagyo ay napadpad ang barko sa malayong timog at wala siyang ideya kung anong direksyon ang dapat tahakin, bigla siyang nakaisip ng ideya at tinanong si Rio kung gusto ba nitong sumama sa kanya at nagulat si Rio sa tanong na iyon. Sinabi ni Abel na kailangan niya ng tulong para makabalik at kapalit noon ay tutulungan niya si Rio makahanap ng trabaho, para mas maging maayos ang kanyang pamumuhay. Matagal pinag-isipan ni Rio ang alok at sa huli ay pumayag siyang maging gabay ni Abel pabalik sa lungsod. Kinagabihan ay tumingin siya sa kanyang hardin na pinaghirapan niyang linangin at nalungkot siya ng kaunti sa pag-iisip na iiwan niya ang lahat ng iyon. Sa gabi, sinabi ni Rio kay Abel na aalis muna siya sandali para magpaalam sa isang tao na kahit na curious si Abel kung sino ang tinutukoy niya, pinili niyang huwag na lang makialam at samantala ay nagtungo si Rio sa lawa upang makita ang walang ulong mangangabayo at sabihing aalis na siya sa gubat ng matagal. Nagpasalamat siya sa kanyang master, sa pagtuturo sa kanya ng pakikipaglaban at inilabas ang kanyang kutsilyo. Sabay binanggit na mas lalo siyang magsisikap ngayong gabi at hinugot din ng hari ng mga engkanto ang kanyang espada. At agad na sumugod si Rio na sunod-sunod ang kanyang malalakas na atake. Matapos ang matagal at matinding labanan at napagod si Rio at bumalik na ang mangangabayo sa lawa. Muling nagpasalamat si Rio pero nanatiling tahimik ang mangangabayo. Subalit pagbalik nito sa dati niyang pwesto, bigla siyang lumingon at mula sa tubig ay pinalabas niya ang isang mahiwagang armor bilang pamamaalam. Naging emosyonal si Rio sa natanggap na regalo at muling nagpasalamat bago siya umuwi. Kinabukasan ay naghanda na si Rio at Abel para sa kanilang paglalakbay.
Naging sentimental si Rio habang iniisip ang lugar na matagal niyang tinirhan. Habang nasa gubat sila ay may nasalubong silang mabangis na baboy ramo, sinabi ni Abel na siya ang bahala. Tumakbo siya papunta sa baboy ramo at hawak ang kanyang espada at gumamit ng combat skill na isang galaw na nagmistulang ginawang donut ang hayop. Namangha si Rio at nagtanong kung ano ang combat skills at pinaliwanag ni Abel na ito ang mga kasanayang gamit ng mga mandirigmang gumagamit ng armas at sa gabing iyon nagkampo sila sa loob ng isang puno. Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa loob ng kagubatan. At habang naglalakad sila, nadaanan nila ang ilang lizardmen sa isang latian at nagdesisyon si Abel na lumihis ng daan para hindi makasalubong ang mga ito dahil kilala silang malalakas. Pero naramdaman ni Rio na sinusundan pa rin sila ng mga lizardmen kahit nag-iba na sila ng ruta. Kaya naghanda na si Abel, para lumaban at sinabi ni Rio na masyado silang marami kaya gagamit din siya ng mahika. Akala ni Abel na hindi makakalaban si Rio ng maayos dahil wala siyang staff, pero nagulat siya nang sabay-sabay nitong inatake ang 4 na lizardmen gamit ang ice magic, at matapos ang laban. Tinanong ni Abel kung anong klase ng mahika ang ginamit niya. Ibinahagi ni Rio na normal skill lang iyon at clearance lang naman, pero sabi ni Abel na ang mga kakilala niyang wind mage ay kaya lang mag-cast ng isang atake sa isang beses. Samantalang si Rio ay nakapaglabas ng 4 agad-agad. Sagot ni Rio na baka problema lang iyon ng wind magic dahil normal lang iyon sa water magic. Hindi na lang ito masyadong inisip ni Abel at niyayan na si Rio na magpatuloy sa biyahe. Pero bago sila umalis, gumawa muna si Rio ng 2 baso gamit ang yelo at pinuno ito ng tubig gamit ang mahika. Napansin ni Abel na iba ang ginamit niyang incantation sa pagkakataong ito at tinatakpan lang ni Rio ito at inisip. Baka mali lang ang narinig niya noong una. Pagkatapos ay binigyan siya ni Abel ng isang barya at tuwang-tuwa si Rio dahil ngayon lang siya nakakita ng pera. Halos hindi makapaniwala si Abel at akala niya mahirap lang si Rio pero hindi niya naisip na ganito siya kahirap. Nagsimulang ikwento ni Abel na may 3 malalaking bansa sa gitnang kapatagan at ito ang kaharian ng Night League, ang Debi Empire at ang Hanlio Federation. Biglang nagbiro si Rio at nagsimulang mag-comment tungkol sa Debi Empire. Hindi niya kasi gusto ang pangalan nito. Habang tuloy siya sa pangungotya sa kakaibang pangalan, narating nila ang isang malawak na clearing. Bigla nilang napansin na gumalaw ang isang bato malapit sa kanila. Kaya't agad itong hiniwa ni Abel sa kalahati. Gumawa rin si Rio ng water shield para harangin ang mga batong lumilipad papunta sa kanila, at doon nila napagtanto na nakapasok pala sila sa pugad ng mga rap golem. Nagtanong si Rio kung hindi ba't karaniwang may anyong tao ang mga golem. Pero sinabi ni Abel na ayusin na muna nila ang problema bago siya sumagot at sumugod si Abel sa pinakamalapit na golem at binutasan ito. Pero agad namang gumaling ang sugat nito at umatake pabalik. Napilitan si Abel na umatras at sinabi niyang hindi magiging epektibo ang mga normal na atake laban sa mga golem. Pero nakaisip si Rio ng paraan at gumawa siya ng isang malaking block ng yelo sa ere at pinabagsak ito sa mga golem at pinipisa sila sa ilalim. Namangha si Abel dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoong klaseng mahika ng yelo at ilang beses pa itong inulit ni Rio hanggang matalo nila ang lahat ng golem. Pagkatapos ng laban ay nakakita sila ng isang espesyal na rap golem na may malaking magic stone. Ipinaliwanag ni Abel na malaking halaga ang maibebenta nito at naisip ni Rio na gusto rin niyang kunin ang mga magic stone mula sa iba pang golem. Pero nakabaon ang mga ito sa yelo at tinamad na siyang tunawin pa. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa makasalubong sila ng isang dambuhalang hayop na parang pinaghalong buwaya at hipopotamo. Giit ni Abel na isa itong Mahimet, isang napakabihira at napakalakas na halimaw na ni minsan ay hindi pa niya nakita. Tinanong ni Rio kung hulihin ba nila ito pero sagot ni Abel na imposible iyon. Halimaw. Sinimulan nila itong batuhin ang Behemoth gamit ang magic pero isang malakas na ungol lang ang pinakawalan nito, at bigla nitong kinansela ang mahika dahilan para bumagsak sa lupa. Sabi ni Rio na malamang gumamit ng magic cancellation skill ang dambuhalang halimaw at kinagabihan habang kumakain sila. Tinanong ni Abel si Rio tungkol sa magic cancellation skill dahil narinig lang niya ito na ginagawa ng mga trap sa loob ng dungeon. Natuwa si Rio nang marinig ang tungkol sa dungeon at dagdag pa ni Abel na may dungeon sa lungsod ng Lon at ito ang patutunguhan nila.
Nene si Rio at sinabing dapat ipinaalam agad iyon dahil mahalaga iyon at tinanong pa niya si Abel kung may itinatago pa itong iba. Bilang sagot ay tinanong ni Abel kung alam ba niya ang tungkol sa mga duwende at elf. Pero sumagot si Rio na ikwento na lang niya ang mga detalye at ilang araw pa ang lumipas. Narating nila ang kabundukan at sinabi ni Rio na makakakita na sila ng tirahan ng tao kapag natawid na nila ang mga bundok. Tinanong ni Abel kung paano niya nalaman at napaisip si Rio kung sasabihin ba niya na may dragon, siyang nakilala na nagkwento sa kanya tungkol sa mundong ito. Sa huli ay pinili niyang itago ito at sinabing kaalaman ito na lampas sa pangunawa ng tao. Maya-maya ay nakarinig sila ng kakaibang tunog at parehong naghanda para lumaban. Pero nang lumapit mula sa langit ang isang malakas na halimaw na tinatawag na griffon na pareho silang kinabahan, inatake ng matinding takot si Abel, pero mabilis na naisip ni Rio na ihagis ang isang piraso ng karne sa ere. Ginaya siya ni Abel at agad namang sinunggaban ng griffon ang dalawang karne bago ito lumipad palayo. Nakahinga ng maluwag ang dalawa at napagkasundoan nilang hindi sila magtatagal kung nakipaglaban sila sa ganoong kalakas na halimaw. Habang naglalakad sila ay ibinahagi pa ni Abel na walang tao na nakakita ng behemoth o griffon sa loob ng mahigit 100 taon, at posibleng napipigilan sila ng matataas na bundok mula sa paglapit sa mga tirahan ng tao. Naalala ni Rio na galing sa Hilaga ang mga wyvern na lumaban sa behemoth na ibig sabihin ay malapit lang ang pugad nila at tama nga siya dahil maya-maya lang ay nakita nila ang mga wyvern na kumakain ng isang halimaw. Gusto ni Rio na lumaban pero sabi ni Abel ay kailangan ng 20 bihas ang adventurer para makatapat ng wyvern. Lakas loob na binanggit ni Rio na darating din ang panahon na hindi na nila maiiwasan ang laban. Kaya tinanong niya si Abel kung mas okay ba kung hindi makalipad ang mga wyvern at tumatango si Abel at binanggit na kaya niyang tapusin ang isa sa malapitan. Kaya't agad na lumabas si Rio at nagkunwaring nagcast ng mahabang spell. Pero sa totoo'y 4 lang knuckle ang ginawa niya para tusukin ang mga pakpak ng wyvern at ginamit ni Abel ang pagkakataon at tinapos ang mga ito kaso lang ay dumating pa ang 2 pang wyvern. Ginamit muli ni Rio ang icicles para ipako sa lupa ang mga halimaw at ngayon ay wala na siyang incantation. Kaya't nagsimulang magduda si Abel. Pero sa kabila nito ay napuksa pa rin nila ang mga wyvern at nakuha ang kanilang magic stones at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay pahilaga.